Magandang araw po sa inyong lahat. Pinoy Tech Channel po at your service. So ngayon mag-print po tayo ng nozzle check. So off muna natin. Tapos nozzle check. Hold mo lang tong stop at saka power. Then pag nag-blink, release. So check natin yung nozzle check and then yung details na rin nung page counter. So ito na guys ang nozzle check niya. Maganda naman yung distribution ng ink dun sa nozzle, and then total pages is 50,554. So first time printing nung 2019 8/27, ibig sabihin 2 years na mahigit ang printer na ito. Umabot na ho ba sa ganito ang page counter ng printer nyo? Kung ganun po, may tips ako na isi-share sa inyo kung paano natin alagaan ang printer natin at nang tumagal ang buhay. Okay. So, unang tips po is siyempre yung location ng printer. Mas maganda po kung nasa lugar na hindi siya maalikabok, kasi kung nasa alikabok na lugar, tabi ng kalsada, talagang mas-shorten yung life ng printer. Siyempre una, yung mga rollers nito pag naalikabukan, sa katagalan yung lubricant niya sa mga gears tumitigas yan. Ang tendency, yung galaw ng mga mechanical parts, nahihirapan na. So, mas maganda kung nasa lugar siya na hindi maalikabok. Okay? Next tip natin is syempre, kailangan din nating linisin ang printer, lalo na dito sa daanan ng papel, dito sa palabasan ng papel naman. Kung meron kayong yung portable na vacuum cleaner, mas maganda. So gagamitan mo lang ng paintbrush, tapos sigupin niya yung mga alikabok sa loob. And then siyempre sa labas, punasan na rin ng damp cloth. Lagyan lang ng coating alcohol para malinis ang tignan. And then kung hindi na ginagamit, tanggalin to. And then ayan. So para maiwasang mahulugan dito ng material na magkokos ng jam. So yun. Next naman, paano natin ma-avoid na mag-clog ang print head o yung ink nozzle ng print head? Siyempre, inkjet printer, nagka-clog talaga yan, lalo na kung hindi siya madalas ginagamit, kasi nagdadry yung ink dun sa nozzle, and then yun yung tumitigas yun, nagkokos siya ng barat sa nozzle. So the best way to avoid is to keep them moist yung nozzle niya. So regular time magpiprint, kahit siguro once a week or twice a week, mag-print ka lang, o kahit i-on mo lang siya. Then meron siyang initialization para makapag-suck ng ink ng konti. Mas maganda mag-print na para makita mo din na rin yung sample output kahit nozzle check lang. Okay? So next naman, sa ink. So choose the right ink. Mas maigi kung original ink na ang gagamitin.
Kasi hindi natin alam yung yung mga quality ng compatible inks. Swerte na lang kung yung nabili nating compatible inks maganda din ang quality. Although yung ginagamit ko, compatible inks lang din. So, yun lang siguro ang nakakapagpahaba talaga ng buhay niya is yung madalas ng printing. So far sa history nitong printer na to, nakapagpalit na tayo ng feed roller. So may video tayo niyan, feed roller at saka yung print head na ito, napalitan natin. Actually, print head ng L120 yung ginamit ko. So that time, nasa around 40,000 pages pa yung counter page niya nung pinalitan ko ng print head. Next naman, syempre yung klase din ng papel, gamit lang tayo ng papel na recommended ng printer. Siyempre, pag lumampas na dun sa range nung kapal nung media, nagsasuffer din yung printer natin, lalo na dun sa mga rollers, sa printhead din. Siguro pa isa-isa, pero kung palaging makapal, napupudpud yung roller at saka yung surface ng printhead. Tapos, kung manipis naman, prone siya sa jamming, paper jam. Okay? So, next naman, kapag may napansin kayong may mga gaps na dun sa nozzle niya, perform lang kayo ng print head cleaning or yung power ink flush para bumalik uli sa dati yung quality. Kasi kung hindi natin dinip cleaning or hindi tayo nakapag power ink flush, tuloy-tuloy lang printin, yung gaps dun sa nozzle check niya, posibleng dumami. Kasi nga, hinayaan lang natin na mag-print lang tayo ng mag-print, tapos hinayaan lang natin yung gaps na yon. Mas maganda, kung may mga nakitang gaps kahit konti, mag-cleaning na tayo. Yun naman ang purpose ng head cleaning para normal lahat yung nozzle ng print head natin. I do hope na nakatulong itong tips na na-share ko sa inyo about paano natin alagaan ang printer natin. So, hindi lang dito sa Epson, kahit anong inkjet printer. Kasi isa lang naman yung niyan yung, kumbaga yung technology niyan, may ink, may print head. Tapos, siyempre, babara kapag hindi ginamit o kaya nagamitan ng hindi magandang quality na ink. So, yun. Sana nakatulong tong video na to. And hope to see you on my next video only here on Pinoy Tech Channel. Bye-bye!